Una po akong nag-asawa, 15 years old po. Babarkada, nabuo po yung pagsasama namin. Nabuntis po ako. Tapos, gano'n na lang po, iniwan niya na lang po ako. Bigyan ko na. Buntis na po ako. May kasama po siya. Yung laki ng truck mo ko po doon kasi hanggang saan ang anak po ko. Pumunta pa yung mama niya sa hospital. Parang hindi niya po kasi tanggap apo niya. Sabi niya, kahit apo niya naman yun. Hindi nila tanggap yung apo nila. Ito silang kwenta na nagkasakit po yung apo ko. Naghingi mo ko yung maliit na tulong. Hindi po nila nagbigay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you po, kuya. Malaking tulong na po ito sa amin. Marami po salamat. Pati ako naiiyak sa'yo eh. Ngayon lang po ako nakawak ng ganito. Oh. Sa buong buhay ko po. Ngayon lang po ako nakawak ng kalaking pera. Salamat, kuya. Mga kababayan, mga kabarangay, may nadaanan kami ditong malalaking bahay at magagara. Kaya samahan niyo ako mga kababayan, kumustahin natin sila. Tao po. Hi, hello ma'am. Magandang tanghali po. Kumusta kayo dito ma'am? Ito po bahay nyo? Pwede bang maipagkaibigan? Pwedeng maipagkwentuhan? Ano pangalan ni ate? Rosaline. Rosaline. Oh, pwede ba ako umakyat? Okay, akyat tayo mga kababayan. Ayun. Rosaline, wag kang kabahan sa amin, wag kang matakot. Hindi po kami masamang tao. Gusto ko lang kumustahin kayo dito. Makilala kayo. Malaman yung mga kalagayan po ng mga kababayan natin dito sa Pangpang. Kasi mga kababayan, ito po gilid ng dagat. No? So, pwede ba may pagkwentuhan dyan? Oy, pasok tayo. Po tayo, be. Yan, dito ka. Dito kayo nakatira? Okay. Yup, tayo para maganda yung yung usapan. Rosaline. Ilang taon si Rosaline? 18. Ito. Pwede ba idikit ko tong mic? Ganda-ganda naman ni Rosaline. No? Yup. Medyo lang mga kababayan. Siyempre sa dagat, pero black beauty siya. No? Kumusta ang buhay dito? Ayos naman po. 18 years old. May boyfriend ka na? Wala. Wala kang boyfriend. Bakit? Wala. Ang anak ko muna yung unahin ko. Ay, may anak ka na. Una po akong nag-asawa, 15 years old po. Napabarkada. Kasi pandemic po kasi noon. Napabarkada po. Tapos dito po sa bahay, lagi din po maaway din po kasi dito. Ay po, mas gusto ko pong sa labas na lang. Munta. Dito sa bahay nyo, laging nag-aaway-aaway sila. Kaya gusto mong umalis. 15 years old ka pa noon. Tapos, sa pag-alis-alis mo, dahil ayaw mong makita yung mga awayan dito, doon ko pa nakita yung saya sa mga barkada ko po. Tapos, natuto na rin po akong uminom, magsigarilyo. Tapos, may pinakilala po sila sa akin. Lalaki. Niligawan niya po ako hanggang sa nabuo po yung pagsasama namin. Hindi po siya pumunta dito ni isa kahit sabihin kong pupunta siya para dito siya magligaw kay Nilima ko. Kasi hindi niya po doon po kami sa bahay nito. May nangyari na po. Tapos nabuntis po ako. Tapos
Hanggang sa nang po ko, pumunta po yung mama niya sa hospital. Nagbigay lang po ng 1.5. Tapos sabi pa po, mama niya, parang hindi niya po kasi tanggap po niya. Sabi niya kasi, alagaan niya yung apo niya. Sabi niya, kahit apo niya naman yun. Hindi nila tanggap yung apo nila. Kahit po kasi nila hindi, kahit nakikita naman po nila ako sa bahay, parang tingin po nila sa akin. Ilang taon yung naging asawa mo doon? Nasa 18. 18 siya. Pero nung nanganak ka, 15 years old. Oh. Hanggang sa ano po, nabalitaan ko din na mainanakan na din po siya. Tapos iniwan ka, Iniwan. mainanakan kang iba. Opo. Nakalipas ng ilang taon po, may pumasok din po sa buhay ko. Ligaw din po siya. Nakita ko lang din po siya sa Facebook. Pero taga dito din po. Hanggang saan nag-meet up po kami, mga barkada ko din po, kakilala nila. Hanggang sa ligaw po. Tapos, yan na rin po sa bahay nila. Hanggang nabuntis din po ako. Hindi na rin, kahit di dalaw niya po pinuntan. Ganun na lang po, iniwan niya na lang po ako, bigyan ko na. Bakit hindi ko napakita kahit anino niya. Merong time po na piyesta po ng bayan, nakita ko po siya doon. Puntis na po ako, may kasama po siya. Ang laki ng truck mo ko po doon kasi akala ko yan na talaga eh. Akala mo siya na sa pangalawa. Pero hindi pa rin. Hindi pa po. Anong naramdaman mo nung nakita mong hindi pa pala siya seryoso sa'yo? May time na po na gusto ko na din magpapatay nun. Kasi napuntis na din po ako. Napuntis niya po ako time na yun. Nilamang mo ko lang din po tumulong sa akin. Na-realize ko na dahil mo na yung anak ko, hindi na po mag-asawa kahit kailan. Sinabi mo ngayon na hindi ka na mag-aasawa. Nagsisisi, grabe ko. Nagsisisi ko ano nangyari po sa akin. Kasi hindi po ako nakinig sa mama ko. Nagsisisi ka na ngayon dahil nakita mo na yung mga anak mo. So, anong plano mo sa buhay mo ngayon? Alagaan ko muna po sila hanggang lumaki. Tapos babalik po sa pag-aaral ko hanggang magtapos ako. Para matulungan ko yung mga anak ko. Yung anak mo, 2 years, tsaka 1 years old saka po. 1 year old. Sana maging aral na sa iyo yan, ano? Opo. Dapat hindi ka pumupunta sa bahay ng lalaki. Dito ka lang sa bahay niyo. Pero mga kababayan, pinaka-importante po talaga dito is yung guidance. Yung pagmamahal natin sa ating mga anak. Kung mapapansin nyo sa sinabi, ano anak mo? Ay, pangalan mo? Rosaline. Kung mapapansin nyo po yung sinabi ni Rosaline, nung panahon na pandemic time daw, lagi raw nag-aaway ang kanyang nanay at tatay dito. So ayaw niyang marinig, kaya napunta siya sa barkada. So nakita niya yung family, yung parang magandang samahan sa kanyang barkada. Kaya lang, depende po yan kasi mga kababayan sa barkada. May barkadang okay, may barkadang ano. Depende po yan sa pagdadala natin. Pero syempre, bilang mga magulang talaga, responsibilidad natin. Kasi kung iisipin natin mga kababayan, no? Correct me if I'm wrong mga kababayan, sa edad na 15 years old ka nung nanganak ka. So, ibig sabihin, underage ka pa nung time na yun. No? Naging pusok sila nun.
No? Anong sabi ng mga magulang mo nung nabuntis ka or nanganak ka ng 15 years old? Pinagalitan po ko. Pinagsabihan din po. Pero ako naman yung matigas na ulo po. Hindi ko po sinusunod. Iayos ko lang to, anak. O, tapos, nung unang nabuntis ka, pinagsabihan ka nila, pinangaralan ka nila. Opo. Tapos, ilang taon ka nung nanganak ulit? Nung nagkaroon ka ulit ng karelasyon? 17 po. 17. Ano na naman ang sinabi ng nanay mo nung nabuntis ka sa pangalawa? Nagalit po na naman. Siyempre po. Naintindihan ko naman po sila kasi sobra po kasi yung pasaway ko. Kahit ba nakatawa. Sabi ko, nagsusorry ako sa kanila kasi sobrang pasaway ko na masyado. Dalawa na anak ko. Pero sinasabi, tinutulungan ko naman po sila ngayon mag-alaga ng mga pamangkin ko. Noon, nung 15 years old ka pa, pag sinasabihan ka ng magulang mo, narinig dito, tapon sa kaliwa, parang wala. Ngayon, naging nanay ka na, naintindihan mo na siguro kung anong nararamdaman ng mga magulang pag sinasabihan ng anak. No? Tanong ko sa'yo, gaano nga ba kahalaga ang ating mga magulang? Mahalaga po. Mahalaga. Gaano sila kahalaga sa buhay mo? Mas mahalaga po sa buhay ko. Kasi sila po nagbigay ng buhay ko. Di ba? Totoo yun mga kababayan. May mga time talaga na tayo, mga anak, hindi natin mararamdaman pa. Hindi natin nakikita kung gaano sila kahalaga. Hindi lahat pero mostly, hindi natin pa mararamdaman yung halaga ng ating mga magulang hanggat hindi pa tayo nagkakaroon din ng anak. Ngayon may anak ka na, saka mo naramdaman. Pero, may anak ka na, isa ka na rin magulang. So, sana maging aral sa iyo yung nangyari. At sana, sa pangatlong pagkakataon na hindi na magkamali, ano? Opo. Siguraduhin mo na. Alam ko mag-aasawa ka pa kasi bata ka pa. 18 years old ka pa lang. No? Although, andyan na yan. Hindi ka naman na pwedeng pagsabihan kasi alam ko yung mga magulang mo ay pinagsabihan ka na. Pero ang akin lang, sana sa pangatlong pagkakataon ay maging aral na sa iyo ang lahat. Wag ka na sanang magkamali. Wag kang pupunta sa barkada. Kung may mahanap or may makita ka, sana yung seryosong pupunta sa bahay, no? So, paano yun? Yung mga anak mo, paano sinong nagpapakain? Nanay, tatay mo? Opo. Basta dito kayo sa bahay. O, di ba? So, ano't ano man nangyari, nanay at tatay pa rin natin ang sasaklolo pagdating sa kagipitan, no? Oh. Bata pa talaga mga kababayan, tignan mo kung makaiyak o hindi mawala yung ano nila. So, ano naman ang mensahe mo dun sa una mong naging asawa? Kasi may anak kayo. Anong mensahe mo sa kanya? Alagaan niya na lang yung pamilya niya. Pamilya niya? Po. Yun po. Yun lang? Wala ka bang mensahe sa anak ninyong dalawa? Hindi na po. Wala din naman po silang kwenta. Wala na din po silang kwenta eh. Kahit parang may time kasi na nagkasakit po yung ano ko. Naghingi mo ko yung maliit na tulong. Hindi po nila nagbigay. Kahit tanong pag makaawa. Nagmakaawa ka sa kanila dahil may sakit yung anak mo. Opo. Ano sabi niya? Hindi po nila reply. Hindi sila nagre-reply. Opo. Kahit doon sa pangalawa? Ganun din po sila. Kasi binlock po ako ng lalaki. Binlock ka na nila. Opo. Ayan, wala tayong magagawa dyan. Pero sana, naging malaking aral na sa iyo ito, ano? Hindi kita i-judge or what. Hindi kita pagsasabihan ng kung ano. Bagkos, gusto ko matuto ka na. Opo. Lahat ng nangyari sa buhay mo, usapin mo lang si God. Magsimba ka, usapin mo yung Panginoon. Ipagdasal mo na i-guide ka niya sa lahat ng iyong gagawin. Yun lang masasabi ko sa iyo. No?
Opo. Huwag kang bibitaw, huwag kang mawala ng pag-asa para sa iyong mga anak. Dahil, gaya ng sinabi ko, marami ka pang tatahakin, marami ka pang pagdadaanan dahil bata ka pa. Salamat ako dahil nakilala kita. Salamat. Sana ito na yung magiging simula, pagbabago ng buhay mo. No? Opo. So, kung alam mga kababayan, no? Sana yung mga boys natin dyan, may dala akong bigas. Kuya Bal, pahingi akong bigas, isang balot. Pasensya na kayo mga kababayan. Naubos na yung bigas namin na tag-isang sako, pero mayroon na akong tag 5 kilo dyan. Isa lang, may dala akong bigas para makatulong. Salamat Paano pag po. bumibili kayo ng bigas dito? Ano po? Kilo. Kilo. Oh, so, gaano naman kalaki kinikita ng mama at papa mo sa pag-iisda? Minsan po, 600 po. Minsan wala po. So, dito talaga kayo nakatira? Opo. Gaano na kayo katagal nakatira dito? Ano po, mga 20. 20 years na. Opo. Mula nung nagkaisip ka, dito na talaga kayo Opo. nakatira. So, ilupa nyo naman to? Hindi. Nakitirik lang Sa kayo. gobyerno po. Sa government ito. Opo. Pero kung 20 years old, ayan, thank you Kuya Bal. Eh, pasensya ka na, may dala ko 5 kilong bigas. No? Thank you Kasi po. naibigay ko na sa mga senior yung tag-isang sako. Pero bibigyan Po. pa rin kita ng tulong financial para sa mga anak. Nakapag-aral ka din naman. grade 8 po. Grade 8. Opo. So okay lang. Hindi naman basihan kasi. Although, priority talaga, advance pag napagtapos tayo ng pag-aral. Pero gaya ng sa kahirapan ng buhay mga kababayan, gustuin man nilang mag-aral, walang pag-aral eh. Walang pang-aral. Yung pang-aral, sa pagkain pa nga lang mga kababayan, pambili ng pagkain, hirap na. Paano pa matutustusan yung pag-aaral? Kaya masasabi ko, grade 8, hindi na rin masama. Ang importante, madiskarte No. at masipag ka. No? So, bibigyan kita para sa mga anak mo. Pinikamay mo. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you po, kuya. Malaking tulong na po ito sa amin. Kasi po, itatay ko po nilalagnat din, di makatrabaho. Hindi po siya makadagat. Nakikita ko lang po ito sa Facebook eh. Nakikita mo lang sa Facebook. Opo, ngayon ako na po yung nabibigyan. Maraming pong salamat, kuya. Maraming pong salamat. Pati ako naiiyak sa'yo eh. Ngayon lang po ako nakawak ng ganito. Oh. Sa buong buhay ko po. Ngayon lang po ako nakawak ng kalaking pera. Salamat, kuya. Salamat po. Laban lang. Salamat po. Salamat, Pati ako kuya. naiiyak. Malaking tulong na po ito. Salamat po. Salamat po, kuya. Oo. Na? Sige lang, laban lang. Wala na ako masabi mga kababayan. Wala akong masabi. Naawa ako sa buhay nila. Gaano sila kahirap dito. Di ba? Sino talaga yung mahirap, mas lalong naghihirap. Sana makita po ito ng ating mga kababayan, no? Lalo na sa mga mayayaman natin, mga politics dyan. Nakakaawa talaga, mga kababayan, nakakaawa sila. Pero, gaya ng sinabi ko, ikaw pa rin mismo gagawa ng kapalaran mo. Salamat. Kaya pagbutihin mo, anak, bata ka pa, 18 years old. Kung ano man ang naging nakaraan mo, gawin mong inspirasyon ang iyong mga anak. Ha? Habang may buhay, may pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Okay? Salamat po, kuya. Oo. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Po. Sa lahat po na nandyan sa premiere, maraming salamat. Sakali man po, isa ka rin nanaloha sa kwento ng batang ito. Mangyari lang, i-share mo po ang video nito para kapulutan ng aral ng mga batang mga kapanood para magkaroon din sila ng idea. Mga kababayan, maraming salamat po. God bless. Thank you, Lord, at salamat po kay Daddy Frankie. Sana po marami po siyang matulungang
kagaya ko po na single mom at kagaya ko din pong mahirap. Salamat po. Bye-bye po.